Na anong mangyayari kung pilitin mong magsagawa ng Blue Ribbon hearing para sa flood control as you praise the people na pinatawag mo, testifying to their bravery, their courage, their katapangan at kung ano-ano pa. As we proceed, this committee must likewise address the circumstances surrounding the June 4 press conference held in the session hall. That press conference was presented to the public as a Blue Ribbon Committee proceeding despite having no authorization from the duly recognized chairman of the committee or from the office of the acting Senate President. It was conducted outside established Senate rules and institutional processes. Simply put, it was not a legitimate Blue Ribbon committee hearing. It was irregular, a house show, as you may want to call it, a make-believe investigation masquerading as an official Senate proceeding. Nagsagawa ng opisyal na bersyon ang SB 11 plus cheese ng hearing kaugnay ng flood control probe sa Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Erwin Tulfo as he invites the same people again and again na inimbitahan ni Cayetano last week sa hearing nila ng BRC. Now this comes matapos idawit ng hearing ni Marcoleta si Tulfo, Soto at iba pang kalaban ng mga Duterte bigla-biglaan. Pero kunyari, hindi natin alam kung ano ang dahilan ng mga pag-drop nila ng mga pangalan na, to be honest, hindi naman natin narinig nung una silang nagsalita at nagpa-press con. What I'm saying. But nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po to at ay kwento nyo yung circumstance. Yes, Your Honor. Second, Your Honor. More or less, kailan? When? Year 2024 po, bago mag... Campaign period. Yes po. Okay. So, kaya ko to tinatanong dahil mabigat sa akin to dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows magpartner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator